Dito kami ngayon sa Pure Gold. Bumili kami ng chest na freezer. Ayan, pagka mga ganitong pagkakataon, excited ako eh. Kasi magagamit ang full potential ni Bukbok, no? So kaysa mag-book pa ng mga magbubuhat, magde-deliver. Oh. Kayang-kaya naman ni Bukbok yan. Ang luwag oh. Oh. Kasya naman. Ayan. Iyo. Ganda naman sir ah. Guys ba? Ano masasabi mo sa sasakyan ko, kuya? Very good sir, ganda. So syempre, ikaw ano masasabi mo sa sasakyan ko? Ganda sir, ganda. Ganda ba? Gusto mo ba ng ganyan? Sana, soon. Oo, konting ano lang yan, konting sipag lang tol, no? Saan ka ba pumapasok? Dito po sa Pure Gold, Valenzuela, pag kailangan po ng mga rep, electric fan, Nikon po, ang ganda. Eureka po, punta po kayo dito, may sa 1212. Eureka, yun yung mga electric pan, di ba? Sa appliances, kompleto naman po. Ah, kompleto. Eh di ba Nikon electric pan din? Yes sir, Ay, meron. dapat magkaaway kayo. Hindi sir, magkaibigan nga. Magkaibigan kayo, nagtutulungan. Teamwork po, teamwork. Ayan. Okay, so ayan, pinakita ko lang yung lupit ni Bukbok. Ayan, dapat magbubuk talaga kami ng mga magde-deliver na yung mga lalamove ba yun? Lalaban. Oh, lalaban. Oh, kaso yung lalaban, syempre mag-aabang ka pa, minsan mahirap mag-book. Eh, andito naman si Bukbok. So, bakit ka pa mag-book kung meron kang Bukbok, di ba? So, ayan. Gamit na gamit. Ayan, no? Saktong-sakto. Oh, sir, salamat sa inyo, ha. Salamat. Thank you. Thank you, sir. Okay, hindi naman traffic ngayon, pero eto, dito kami ngayon sa may ano na to eh, stoplight na ng Malinta. Sa mga ganitong pagkakataon, tuwan-tuwa ako kay Bukbok kasi kumbaga namamaximize yung full potential niya, 'di ba? Na hindi lang basta gagamitin mo siya na ingat ka. Syempre, ano talaga to eh, kumbaga van siya eh. Kaya niyang maglaman ng mga ganyan, mga rep. So, nakakatuwang isipin na si Bukbok, kahit na city boy yan, nagagawa niya yung mga kakayanan niya, di ba? Nakikita yung versatility ni Bukbok. Kasi nga yung space niya sa likod. So hindi lang siya pang travel. Pag kailangan natin maghakot, nagagamit siya. Kaya good job, Bukbok! Ito yung gusto talaga namin, yung gaya ng binanggit ni Mayora, panghakot. Bakit panghakot? Ano yung mga hakot na tinutukoy mo? Kasi siguro depende rin sa lifestyle. Siguro ano rin yan, pagbibili ka ng sasakyan, depende rin yan sa lifestyle, saan mo siya gagamitin. So kung pang office lang, baka hindi mo naman kailangan ng malaking space. Pero tayo kasi dahil may yung sa business natin, nagagamit natin siya from time to time na panghakot ng mga orders, 'di ba, ng mga stocks. Nakakatipid tayo in that sense na kaysa ipapalalamove mo pa, eh kaya naman ni Bukbok. Ayun, so tama yung sinabi ni Mayora, no? Yung mga panghakot-hakot. Kumbaga, hindi kami natatakot na magkarga ng mga kahoy dito, magkarga ng rep na malaki, di ba? Kasi alam namin kaya niya. Tsaka ano yun eh, part yun ng kanyang personality, no? Kasama yun sa kanyang skill set, kumbaga. Di ba? Na kaya niyang gawin to, kaya niya magsakay ng ganto. Kunyari, may mga nagpaplanong maglipat, di ba? Maglipat ng bahay. Maglipat ng bahay, di ba? Dito na kami sa may Brukada by Mayor TV. Okay, so para sa mga nagtataka, no, kung para saan yung rep na binili namin, baka hindi niyo po alam, meron po kaming tindahan dito sa may CJ Santos dito sa may Valenzuela City. Ang Brukada by Mayor TV, na kung saan ay nagtitinda kami ng mga milk tea, ng mga kape, at itong Iza Snack na yun, self-explanatory na yun, Iza Snack. So ibig sabihin, nagtitinda kami ng mga snacks. Pero ang talagang dinadayo rito sa amin ay yung aming siomay, no, na napakalaki. Kasi yung signage natin, ito, meron kami signage dito. Ang laki na siomay dito! Di ba? Alright. Meron din kaming Anli siomay rice. Eat all you can siomay rice every day 3 PM to 4 PM. Ayan, 100 lang. So kung makailang siomay ka, halimbawa kaya mong kumain ng mga 45 pirasong siomay na may kanin,
kainin mo na yan, sulit na sulit ka dyan, di ba? Okay, so ito yung existing namin na ano dito, freezer. Hindi niya na kaya yung dami ng stocks. Wow, alright. Okay, so kaya bumili kami ng bago. Pwede nang ibaba yun kaso wala magbubuhat. Maghanap muna kami ng magbubuhat dito. Sino magbubuhat? Kayo? Kayo magbubuhat? Ha? Patingin ng muscle. Patingin ng muscle. Kaya mo yan? Kaya mo? Kayang-kaya yan, Mayor. Kahit na ano pa yan? Kahit ano pa to, ano ba to, Mayor? Teka lang, ikaw magbubuhat ka rin, magbubuhat ka. Kasi yung muscle, patingin. Asan? Wala. Wala, yan na yun. Kayang-kaya nyo to, ha? Kayang-kaya, Mayor. Wow! Everest, baka naman. Yeah. Okay, babaan nyo muna para matulungan ko rin kayo. Babaan nyo muna dyan. Madulo ka, pre. Dahan-dahan, ha? Kaya gilid nyo. Ano, diretso nyo na? Oh, ingat. Oh, ito na, oh, ingat, oh. Ano bibigay ito sa lagbuhat? Ano bibigay? Siomay. Siomay. O, teka na, dito ka muna, Carlo. Ayan, magpakabusog ka sa siomay. Ayan, no? Lalaki. Ang laki na siomay na yan. Bukod ba sa siomay, ano yung binabalik-balikan dito? Corn dog po. Ano, no? Yung tindera. Yung tindera. Grabe naman. Thank you. Mayor, thank Okay, you. salamat lo, ha. Salamat, Mayor. Thank you. Oh, nakita niyo yun? Tulong-tulong lang. Sadyang may mga bagay na hindi natin kaya. Tanggapin natin yun. At kaya naman may mga tao sa paligid natin para maging kaibigan natin, di ba? Tulad nun, tinulungan kami. Kasi hindi ko kaya magbuhat eh. Okay, so ang date ngayon ay December 2. Ang alam ko hanggang December 24 ang bazaar dito sa may CJ Santos, sa may Valenzuela City. Pagdating ng mga 5-6 PM, ayan, ito, siyempre bubuksan yung mga ilaw. Tapos andyan, may mga stalls dyan na mga kainan. At kami, yung pwesto namin, nandito. So, punta kayo rito, masaya rito. Bazaar, no? Dito sa may lumang City Hall ng Valenzuela. Punta kayo kung wala kayong gagawin. Ngayon, kung may gagawin kayo, punta pa rin kayo. Pwede naman yun eh, di ba? Na kahit may ginagawa ka, pupunta ka pa rin. Okay, so meron din pala dito nitong popular shirt, no? Galing sa Aprobado. Available din dito sa Isa Snack, dito sa Brukada by Mayor TV. Punta kayo rito para maka-order kayo. Ngayon, kung ayaw nyo pumunta rito, pwede rin naman kayong umorder sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop. Nasa description yung link. Malapit na rin lumabas yung bagong design ng Aprobado. So, abangan natin. Hahabol yan ngayong December. Ay, naku po. Kailangan nyo abangan yan. Pag hindi nyo inabangan yan, kami ang aabangan nyo. Ayan, ito yung space na ginamit kanina na pinaglagyan nung malaking freezer. Tapos ito, nakatiklop yan kasi kahapon may kinuha kaming kahoy. Ayan, no, tiniklop ko lang to para kumasya yung kahoy kahapon. Ayan, babalik ko lang to. Hilahin mo lang yan. Tapos patong dito. Hindi ko alam dati yun. Nanonood lang ako kay Dodong Laagan, di ba? Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung fuel consumption ni Bukbok, panoorin nyo. Yun yung recent upload bago ito. Ayan, marami kayong matututunan doon. Pero mamaya nyo na panoorin pagkatapos itong video na to. Let's go! Okay, so kanina ay nag-drop off kami doon sa may Shopee, Lazada. Ayan, gamit pa rin si Bukbok. Kita nyo naman, gamit na gamit talaga yan. At ngayon naman ay dito kami sa may JNT magda-drop off. Siyempre, Bukbok pa rin ang gamit natin. So, gamit na gamit talaga sa hanap buhay, di ba? So, lahat ng kailangan yung buhatin, kailangan yung bitbitin, kailangan yung sunduin, mga ganyan. Kayang-kaya ni Bukbok yan. So yun nga, maihabol ko lang, no? Kasi diba kaka-upload ko lang nung video na gas consumption ni Bukbok. At marami nag-comment doon na ang lakas pala sa gas niyan, ganito ganyan, bla bla bla. Hindi naman yun yung typical na biyahe namin ni Bukbok eh. City boy nga to eh. City boy si Bukbok. Hindi siya pang probinsya. Hindi ko siya kinuha para ibiyahe papuntang Baguio, papuntang kung saan, mga malayong lugar. Hindi. Kinuha namin to dahil kailangan namin to sa pang-araw-araw naming mga gawain. Yan, di ba? Para sa trabaho, para sa mga personal na lakad. Pero kung babiyahe ka ng malayo, kaya naman siguro ni Bukbok yun dahil may gumagawa ng from Mindanao to Luzon, pabalik ng Mindanao na biyahe, na by land. Every wagon ang gamit. Pero hindi yun yung dahilan kung bakit ko siya kinuha. Okay? Kaya naman siguro ni Bukbok yun, bumiyahe ng malayo-malayo. Pero hindi ko siya kinuha para sa ganun. Hindi rin ako nangihinayang sa pinapagas ko dito kay Bukbok dahil nagamit siya sa hanap buhay. May return of investment siya. Hindi siya puro palabas lang. Hindi siya puro gastos lang. May income to. Di ba? Bukbok yan eh. Ibahin mo to. Hindi ito katulad ng ibang sasakyan, di ba? Na puro palabas pera lang. Ito, nagge-generate to ng income, nagge-generate to ng kita. Pero yun nga, in terms of gas consumption, sabi nga ng mga expert, tama lang naman daw yung 11 kilometers per liter
na gas consumption ni Bukbok. Yun ang sabi ng mga expert. Ngayon, ang sabi ng mga expertan dyan, di ba? Ang daming ganyan eh. Kahit na anong bagay, may mga expertan talaga eh. Ang sabi naman ng mga expertan dyan, sobrang lakas daw sa gas ni Bukbok. Sarili nilang opinion yun, and nirespeto ko yun. Pero irespeto rin nila yung opinion ko na wala akong problema sa gas consumption ni Bukbok. City boy to, okay? City boy. Hindi siya pang probinsya, hindi siya pang camping, hindi siya pang off-road. City boy. Yung tipong maihatid ka lang niya from point A to point B. Chilling lang si Bukbok dito. Habang nag-chill siya, nakakatulong siya sa amin sa pagkita, sa pangkabuhayan namin. Ayan, hindi nakapanginayang na gamitin si Bukbok palagi dahil may return of investment si Bukbok. Kumikita yan si Bukbok. Ibahin nyo si Bukbok, guys! Ha?